our series that we've been going through for the past, this is already our 4th week, is called Marked, Called by the Savior. Wow, what a powerful message that we have here. First week, thank you. First week, dumami na. Sige, thank you Lord. Okay, first week, sabi natin, di ba, nakita niyo yan. Dinaan tayo ni Pastora Abby at pinag-usapan dito na we are all called. Na binigyan si Jesus ng authority na itawag ang mga tao at lahat ng tinawag niya, sumagot agad. Dahil meron siyang layunin para sa bawat isa. Tinawag rin, sabi ni Pastor Alex, ang mga tinawag ni Lord, hindi yung mga perpektong tao, hindi yung mga pati yung mga may kasalanan. He welcomes everyone. Kaya tinawag niya ang mga makasalanan na sundin siya. Ang tinawag niya makasalanan, lahat na bumalik sa Kanya. Si Pastor John naman, dinaan niya tayo. Siyempre, ngayon na susunod na tayo kay Jesus. We have to count the cost. Hindi madali. Akala natin paminsan nag-oo tayo kay Jesus. Tapos sasabihin mo, nagrereklamo kayo ngayon. Bakit ganito yung buhay namin? Ay kasi, you have to work it out. It comes with a sacrifice. And we got to learn how to shift our priority. Ang priority natin will be Jesus. And in a very, very distracting world, the Lord is calling us to focus and to dedicate ourselves to Him. Today, I end this series, and I wanted to end it with the mark of a true Christian. Wow, I had to use the word true. Totoong Kristiyano. Dahil kapatid, marami na po. Marami kahit saan. Pag tinanong mo Kristiyano ka, oo. They use the word Christian very lightly. And pag sinabi mong Christian, tinitingnan mo, maraming nagsastumble, sinasabi na, bakit Kristiyano yan? Kristiyano ba yan? Kung yan yung Kristiyano, ayokong sumunod kay Jesus. So ano ba talaga ang marka ng tunay na Kristiyano? So sisimulan ko siya kapatid, and I just want to thank the Lord na, alam mo, nakailang reshuffle tong message na to dahil iba lang talagang gustong isabi ng Panginoon ngayon. Babalik po tayo sa salita ng Diyos, bubuksan natin po ang Bible natin sa Mark 5 po. Mark 5, pagdala niyo yung Bible niyo, dun po tayo. Ang ginamit ko po dito ay TPT version. Pero tingnan natin sa Mark 5. And dito muna, magsisimula ako, ang pag-grab natin ng story na to will be coming from a demon-possessed man and his encounter with Jesus. Sabi dito, they arrived at the other side of the lake at the region of Gerasenes. As Jesus stepped ashore, a demon-possessed madman came out of the graveyard and confronted him. The man had been living there among the tombs, and no one, sabihin nyo nga, no one was able to restrain him, not even with chains. For every time they attempted to chain his hands and feet with shackles, he would snap the chains and break the shackles in pieces. He was so strong that, pakisabi ulit, anong word? No one had the power to subdue him. Day and night, he could be found lurking in the cemetery or in the vicinity, shrieking and cutting himself with stones. Parang horror movie. Pag binalik natin to, ang scene na nakikita natin, meron ka nakikitang nasapian. I don't know. Meron na ba kayong na-encounter na may nasapian? Meron? Patingin ng mga kamay na nakakita na. So marami pang hindi. Anong feeling nung nakita nyo?
Di ba tumatayo yung mga balahibo nyo? Kasi iba siya eh. Iba yung galaw eh. Ano nga sabi ko nga, parang ano talaga, lahat ng, iba sa, yung mata, nakatirik. Di ba, naglalawa yung iba. Galit. Di ba? Nagmumura. So imaginein mo, eto, araw-araw yung tao na to naglalakad dito sa Sampaloc. At tinatawag pangalan nyo. Ginugulo kayo. Oh, imaginein nyo yan. No one, walang makakapigil sa kanya. Kahit anong ginawa nila, kahit i-chain pa nila, walang may kapangyarihan na ipakalma ang taong ito. At dito tayo magsisimula sa Mark 5:7. When he saw Jesus from a distance, I love this. Nung nakita niya si Jesus, malayo pa lang, tumakbo na siya at tinapon yung sarili niya sa harap niya. Shouting at the top of his lungs, "Leave me alone, Jesus, Son of the Most High God. Swear in God's name that you won't torture me." For Jesus had already said to him, "Come out of that man, you demon spirit." Jesus said to him, "What is your name?" "Mob," he answered. Sa ibang version, legion. "They call me mob because there are thousands of us in his body." He begged Jesus repeatedly not to expel them out of the region. Nearby, there was a large herd of pigs feeding on the hillside. The demons begged him, "Send us into the pigs. Let us enter them." Wow. I want to focus first. So we know the scene. I want to focus dito sa hinighlight ko, when he saw Jesus. You see, marami sa atin, maybe we do not have a demon-possessed story or we don't know of people na demon-possessed. Pero, yung life natin before Jesus, nung hindi niyo pa kilala si Jesus, posible para kayong demon-possessed. Nagmumura, galit lagi, nangaaway ng tao. Amen? 'Di ba? Ang hirap mo kasama, maiinis yung mga tao sa'yo, nang lalait. Imaginein nyo yan. Kung gaano kahirap dati. Nang luloko, nananakit. 'Di ba? Nananakit ng kapwa. Hindi naman kailangan talaga physical. Sa salita. Sa pag-iisip. But when he saw Jesus, he ran to him and threw himself down before him. Alam mo kapatid, this is my first point. A true mark of a Christian will begin with an encounter with the living Jesus. It is an encounter. Sorry, can you just hop doon sa, I don't know what, ano to? Slide 9. Slide 9, yan. When Jesus comes in a room, you will have no choice. Kasi tatakbo ka. Mararamdaman mo yan. There's going to be a life-changing encounter. Wala pa akong kilala nung hinarap siya ni Jesus na hindi makaluhod sa harap niya. Mararamdaman niyo yan. Makikita niyo kung gaano kayo kamakasalanan. And it's an encounter na may mga hinahanap ka sa buhay mo. Alam niyo ba yon? Tapos nasasagot niya right there. Yung mga butas sa loob ng puso ninyo na kahit anong pinapasok nyo, sinasabi nyo, sige, magpipapasok ko mga kaibigan ko dito, ipapasok ko yung mga vices dito, alak, vape, kung ano man yan, droga, para maging, I feel good. Pero temporary lahat yun. Papasok ko dito lahat ng mga pera, kung ano man yan. All of that does not answer. The answer is Jesus. It's a life-changing encounter. Now, the evidence
of a life-changing encounter. Ang ebidensya po nito is repentance. The evidence is pagsisisi, repentance. Marami sa Bible, even Peter, nung nakita niya nung ginawa ni Jesus, napaluhod na lang siya, "Get away from me, for I am a sinful man." It will show you your sinfulness at gusto mong magbago. Sabihin niyo, gusto niyong magbago. So hindi totoo, kapatid. Alam mo, marami sa atin, kaya ako to nare-raise, kasi we have to keep testing ourselves over and over again. Marami ngayon, akala nyo, ligtas na po kayo. Praise the Lord. Pero kailangan nyo test niyan kung tunay kayong ligtas. Kasi marami na, kanina kinanta natin, blessed assurance. Diba sinabi? Jesus is mine. Eto, marami tayong mga tinatawag na false assurance of salvation. Ibig sabihin, akala mo saved ka na. Bakit? Kasi nag-pray ka ng sinner's prayer. At pag-pray mo, okay. Sabi mo, okay na, tanggap ko na si Jesus, so okay na ako. Kapatid, hindi po yan. Akala nyo, saved ka na. Bakit? Nandito ako sa loob ng Revelation City Church. Kapatid, hindi ako sure. Pwede nandito ka sa loob, pero talagang hindi mo pa natanggap ang katotohanan ni Jesus. Ang iba sa atin, sinasabi nila, di ba, nag-join kayo ng mga activities, nagsuserve kayo sa ministry, at paminsan-minsan, nagbabasa kayo ng Bible. At pag ano nyo, ina-acknowledge nyo si God. Kaya lang, kapatid, hindi po rin yon ang magka-guarantee na kayo po ay ligtas. Ang ebidensya ay nakikita natin. Nakikita natin sa point 1 na pwede nyo nang ibalik. Ang tunay na ebidensya na ligtas na po kayo ay dahil kay Jesus. The true salvation is in Christ alone. Imaginin mo, ito, nasa Acts po, nasa loob ng kulungan po, si Silas, Paul and Silas, and they brought them out and asked, "Sirs," ito na yung mga jailer ha, "what must I do to be saved?" Anong sagot? Believe, ano? Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your whole household. Kapatid, ang salvation na kay Jesus, hindi sa ginagawa nyo dito. It's a pagtanggap sa Kanya. Na siya ang tunay na Diyos. Siya ang namatay sa krus para sa kasalanan natin. Iba yun eh. Alam mo kasi na ako ngayon, marami, tinanggap ko na, hindi eh. Kasi magbo-burn yan sa loob eh. May magbabago eh. Hindi ka lang, pag nalaman mo yan kung anong ginawa ni Jesus, hindi ka papayag na nandyan ka pa rin. Marami sa atin, hindi lang false assurance of salvation. Yung iba sa atin, ang greatest na ginagawa natin, di ba? Ginagamit pa natin yung pangalan ni Jesus, di ba? Sinasabi nga dito sa Mark 7, "On that day, many will say to me, Lord, Lord." Di ba? He says, "Lord, Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." So therefore, if I look at it, after believing in Jesus, may magbabago dito. Ayaw mo na kung saan ka dati. Kung anong mga ginagawa mong kasalanan, inaayaw mo na. Marami sa atin kasi, pero marami pa rin eh. Tinanggap mo si Jesus, pero hindi mo pa rin give up yung sin na yan. Tinanggap mo si Jesus, pero hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago sa buhay mo.
Kailangan natin tanungin yan kay Lord. Wala akong hinuhusgahan dito. Ang sinasabi ko, lahat tayo kailangan natin tanungin si Lord. It's an important question. Why is it important? Wala nang panahon, kapatid. Wala nang panahon. Yung nakakatakot dito, everyone that said, Lord, Lord, not everyone na nagsasabi dito, Kristiyano ako, mahal ko si Lord. Kung hindi nakikita, kailangan po may resibo. May ebidensya. What is your evidence, young people, that you are following Jesus? It is a genuine relationship with our Lord Jesus Christ. Kailangan you are spending time with Jesus. I'm so happy you spend time in Rev Kids, you spend time on youth service, you spend time here in Sunday service. I love that God's calling you. But I want to ask, pag kayo na sa loob ng bahay nyo, kayo lang mag-isa, do you spend time with Jesus? Please say it. I love the word that's yes. Please keep it up. It's so important that you yourself have that relationship. I can't give you that relationship. Kayo lang po ang makapag-choose ng relationship na yan. So as we continue, the next slide after this. So Jesus gave permission and the demon horde immediately came out of the man and went into the pigs. Alam niyo na tong kwento na to. Napunta sa babuyan at lahat ng mga baboy sa sobrang dami na pumasok ng mga espiritu, over 2,000, nakasulat dito, drowning about 2,000 pigs. Kung negosyante ka, 2,000 baboy, hindi ka magagalit. Kaya, the herdsman ran to the nearby village telling everyone along the way what had happened. Ito na, nagkwentuhan na. Grabe, nakita niyo yung nangyari? Yung nasapian, nawala, napunta lahat sa baboyan. Ito mga baboy, tumakbo, namatay. And the people came out to see it for themselves. When they found Jesus, they saw the demonized man sitting there, properly clothed and in his right mind. That's a mark of someone who had an encounter with Jesus. Nagkaklaro yung utak. Ayaw mo nang sumunod sa kasalanan. Ayaw mo nang gawin yung mga hindi tama sa mata ng Diyos. Nagiging ano ka? Nakaupo ka, maayos ka na, properly clothed, at tama ang pag-iisip. Wow. Wow. That is the encounter that we have with Jesus. When you encounter Jesus and you repent, kayo nagsisi, kayo ay tumalikod sa kasalanan, binabago ni Lord ang buhay nyo. There is what we call transformation. Yan po ang word na transformation. As in, nagbago talaga. Kaya, huwag kayong mag-alala, kapatid. Seeing what had happened to the man possessed by many demons, the people became afraid. Marami talaga, pag nakita nila na magumanda na yung buhay nyo, yung iba sa kanila, hindi sila takot sa'yo, takot sila kay Lord. Those who had witnessed the miracle reported the news to the people, including what had happened to the pigs. Then, alam mo ba, marami, pag nakita nila nagbagong buhay mo, hindi pa rin nila tatanggapin si Jesus. Then they asked Jesus to leave their region. Once again, before I move to the next points, ito ang pinaka-importante, ang tanong. We have to ask ourselves, a true mark of a Christian, tinanggap na ba natin si Jesus sa buhay natin? I think when I say this question, what I'm asking is, na-encounter mo na ba si Jesus? Hindi yung, tinanggap mo lang dahil lahat kami nagsabi, tanggapin niyo si Jesus. No. Erase. Have you encountered? Has Jesus touched your life? As in, naramdaman niyo. Do you remember young people when we had young revivalists and you just really felt the presence of God? And I remember many of you nakarinig ng words galing kay Lord talaga. Naalala niyo ba yan? O, ba't hanggang ngayon ba nagagawa niyo pa rin? Dapat. Kasi it's an everyday thing.
It is an encounter. Pag wala po kayong encounter, you cannot receive Jesus. Kasi lip service lang po yun. Sasabihin mo lang, oh, tinanggap ko si Jesus. Ano nangyari? When you receive Jesus, the Holy Spirit will come. And it will really change you. Mandidiri ka sa mga ayaw ni Lord. Hindi ka talaga mapapakali. Ayaw mo na siyang gawin. Ang problema ngayon, kaya ako nagtatanong, kasi marami pa rin sa atin hanggang ngayon, you're still dabbling with the world. Kaya nako-confuse kayo. Magtatrabaho ba ako kay Lord? Parang ang daming confusion ba? Nako-confuse kayo. Pera or, sayang Sunday ngayon. Sasabihin ko, punta kayo ng Sunday. May kailangan ko may tapusin ako. Talaga? Ano tatapusin mo? Don't watch. Sasabihin nyo, inagahan na nga namin, sobrang aga. Parang pwede natin agahan, pwede natin sobrang late ng gabi, may excuse pa rin ng tao. Alam mo na hati-hati pa rin ang commitment ninyo sa puso ninyo. Totoo yan. Kaya ang tanong talaga, have we really surrendered? Diba? Jesus, I come and I surrender. We sing to that song. Have you really surrendered to the Lord? Or are there still things that's holding you back, like this demonized man? Kahit anong tulong ng mga tao, hindi siya matutulungan. Pwede yan, isample ko yan dito. Kahit anong ginagawa, pag gusto mo pa rin. Diba? Huwag ka nang magano, huwag ka nang uminom. Diba? Kahit anong sabihin ng tao, masama yan para sa'yo, huwag ka magdroga. Kung gusto mo talaga, gagawin mo pa rin. Kasi sino ang Diyos sa buhay mo? Hindi pa rin si Jesus. Kailangan makapasok si Jesus dyan. Kasi ayoko talagang na one day, nagtitinginan tayo dito, pero pagdating na ng husgahan, and darating talaga, there is judgment, and there is nothing wrong with judgment. Ayokong ginajudge ako. Guys, there's nothing wrong with judgment. Kasi pwede mong i-prove naman na tama. Wala ka sa mali, nasa tama ka. 'Di ba? Ayaw mo lang yung judgment kung nasa mali ka. Kaya ka lagi magrereklamo, ayoko niyan, ganyan. Kaya, kapatid, we need to find Jesus. Jesus is the answer. It says here, in the next slide, next two slides, I tell you, no. But unless you repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways, and live changed lives, you will all likewise perish. What am I saying here? We have to take this seriously, guys. We don't want to fool ourselves na akala natin okay na tayo. Unless you repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways, and live changed lives, lahat tayo mamamatay pa rin. Spiritually. Because it's not about just what you say. If you really believe, meron yan resibo. Ang resibo na yan, magbabago ka at susunod ka sa Panginoon. Kaya, what is the mark of a true Christian? Let's read it from Mark 5:18 to 20. And as Jesus began to get into the boat to depart, the man who had been set free from demons asked him, "Could I go with you?" Jesus answered, "No," but said to him, "Go back to your home and to your family and tell them what the Lord has done for you. Tell them how he had mercy on you." So the man left and went into the region of Jordan and parts of Syria to tell everyone he met about what Jesus had done for him, and all the people marveled. Let's look at this verse. After you receive the Lord Jesus, after you've counted the cost, the demon-possessed man who is now free asked Jesus, "Could I go with you?" Anong sagot ni Jesus? No. Say it again. No. Ano? No. Ouch.
Di ba pag nag-pray tayo, there's 3 kinds of prayer. Ang answer ni Lord, sabi, ano? Yes, no, wait. How are you with the answer of no? Lalo na pag sinasabi mo, sumusunod naman ako sa iyo, Jesus. Pero ang sagot ni Jesus sa iyo, no. Lord, pwede ba kita pagsilbihan dito? Magtatrabaho ko, Lord, pagsisilbihan kita dito, ganyan-ganyan. Anong sabi ni Lord? No. Pag sinabi, Lord, sige na, pwede ba to maging jowa ko? Siya na talaga. As in talaga, Lord, pag nagsama kami, promise, everyday na, nasa simbahan kami, magsuserve kami together. Paano pag sinabi ni Lord sa'yo? Paano naman pag sinabi mo, ay, Lord, eto ha, may isa akong business plan na gagawin, ito. Tapos, sigurado ako, Lord, pag kumita ako ng marami, bibigay ko sa church. Pero nung sinabi ni Lord, kamusta kayo sa no? Diba? Ang mark ng true Christian, exactly, it doesn't matter if God says no. You know what matters? Part of the resibo na makita na tunay ka na Kristiyano, pag nagsabi si Lord sa'yo, anong gagawin mo? You will obey. Teka lang. Ito. Accept lang daw. Accept pero nag-grumble. Tanggap ko, pero grabe naman to si Lord. Grabe na, wala naman. Paano sinasabi niya, i-bless niya ako, pero hindi ko naman nararamdaman na binibless niya ako. Pag sinabi ni Lord, no, anong gagawin niyo? Obey. Point number 2. Our point number 2 says, obey God's call even when it's not what you expected. Many of us has expectations. Pag sinurrender ko ng life ko sa Panginoon, dapat wala na akong problema. Ang sabi ni Lord, no. Meron pa rin. Hindi ko prinamis sa iyo yan na pag tinanggap mo ako, ay wala ka ng problema. Sinabi ko, you will have me, and you will have that abundant life. And abundant life, ang daan papuntang abundant life, kapatid. Di ba paminsan, no. No. Sabi niya, no. Galit tayo sa no na word eh. Ano, ayaw nyo? Ayaw mo ako i-bless? Hindi yon. Ang sinasabi ni Lord, I want you to grow. And the no is a good answer. And a mark of a true Christian is, even if hindi natin nakita yung gusto natin mangyari, Lord, bakit yung masama hanggang ngayon? Mayaman pa rin sila, nandyan pa rin sila sa pwesto. Ano yan, Lord? Hindi mo problema yan. No. Obey God's call. There's so many things I know many of you are praying for, and I'm sure you're saying, Lord, I will do this for you, and ganyan. But I always tell them, ang dapat na test talaga is, pag hindi, will you still follow God? Pag hindi nabigay sa iyo yung gusto mo, magtatampo ka or susunod ka pa rin? Ang daling sagutin, susunod. Pero ang totoo, marami talaga dito, lahat tayo, nagre-wrestle tayo dyan. And I'm telling you, today, God is expecting His love language. Kung gusto niyo yung love language ni Lord, ang expect ni Lord is you just obey, even if you don't understand. Even if you feel, bakit ako nandito? Hindi naman dapat ako nandito. Even if na, Lord, ang plano ko talaga mag-abroad. Ang sabi ni Lord, dito ka muna. Di ba? Yung iba sa atin talagang, may plano si Lord. When we obey God, that's where we show that we trust Him. I trust in God, my Savior, the one who has never, diba? He will never fail. So pag hindi mo nakuha yung gusto mo ngayon, you just have to trust God will not fail you. You just have to obey. We have a problem. We have an obedience problem. Even until today, the Lord said, no,
And then, magja-justify ka pa rin. Pwede naman, Lord. Sabi, eto, ijojowa. No! Lord, kaya ko yan. I-evangeligaw ko lang to. Aayusin ko. Aba, ikaw na ang Diyos. Ikaw na nag-aayos ng tao. No. Lord, okay lang yan. Sasamahan ko lang. Sinasabi ni Lord, huwag ka nang sumama dyan. No. Hindi, Lord, akong bahala. Kaya ko yan. Sa susunod, pareho na kayo. Nasa kasalanan. 'Di ba? Obey God's call even when it's not what you expected. That's why I love this na pinakita yung no. Kasi sabi ni Lord, if you love me, you'll obey my commandments. You want to show that you love God, you just obey. So we had a project na binigay ni Lord. Naalala ko talaga, sabi ko, unang tanong, bakit ako nandito? Pero nung binigay ni Lord at linagay kami doon, sabi ko, Lord, alam ko assignment ito. So gagawin namin, ipag-pray namin lahat ng mga leaders, pag-pray namin yung lugar, gagamitin mo kami, Lord. At alam mo, sa totoo lang, sobrang nag-enjoy kami. Kasi talagang ang ganda ng patakbo. Pero sa gitna noon, sabi ni Lord, pull out kayo. No, hindi ko ipapatuloy yan. Pull out kayo. Maraming beses sa buhay ko, marami po akong ginagawa mga proyekto, tapos sa gitna ng proyekto, excited ako. Na-invested na ako, lahat iniisip ko, paano gawin, ganyan. Pagdating dyan, sasabihin sa day ng event, hindi niya ako papapuntahin. At alam mo bang tinuturo ni Lord sa akin? Humility. May tinuturo pa sa akin si Lord eh. Ang tinuturo niya sa akin, yes, Monique, marami akong binigay na gift sa'yo, pero ang papuri, mababalik sa akin, hindi sa'yo. Kaya bubunutin kita dyan. May tinuturo si Lord. Kasi pag nandyan ka, walang gagalaw. Yung mga iba, hindi sila matututo. Kailangan matuto sila pag wala ka na. So bubunutin kita. So may mga gagawin si Lord na paminsan, hindi mo naintindihan, gustong-gusto mong gawin. Paminsan, ministry, binigay sa'yo, tapos bubunutin sa'yo. But sabi ni Lord, if you love me, you just obey my commandments. I have greater plans. That's why sabi dito ha, remember, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Wala kayong gagawin kundi ang kautusan ni Lord. Yung will niya lang ang dapat sinusunod natin. And today, that is still hard kasi ang kalaban ay ang ating sarili. May utos na si Lord, marami. Ang iba, insecure. Hindi ko, kaya ko ba yan? Ayoko niyan. Magpe-pray ako sa harap ng maraming tao. So, alam mo yan, marami naman, bakit ako? Oh, bakit ako? Meron naman, di ba? Iba-iba eh. Iba-iba, di ba? Pero lahat ng rason. Sabi ni Lord, inutos ko ba yan? Meron naman akong iba na kilala. Grabe, tumutulong sila sa mga tao na hindi naman sinabi ni Lord tulungan. So instead, na naturuan yung mga tao niyon paanong lumago, naging dependent sa mga taong ito. So sino na ngayon ng ano nila? Walang nangyari, nasira pa yung buhay ng, pareho sila, nasira buhay nila. Kaya ang sinasabi dito, guys, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Yan yung magsasabi na Lord mo siya, pag sinunod mo siya. Sunod. Point 3. Ang sabi doon sa Mark 5:19, but said to him, go back to your home and to your family and tell them what the Lord has done for you. Tell them how He had mercy on you. Kung saan ka linagay ni Lord, hindi siya nagkamali. Bloom where you are planted. Yung iba sa atin, naghahanap ng greener pasture. Ayoko na dito, gusto ko doon sa abroad. Gusto ko, alam mo yun, madami ako narinig. Ang tanong ko, bakit? Dito ba nagawa mo na ang misyon na binigay ni Lord sa inyo? Hindi kayo lilipat ni Lord sa mga mataas.
Di ba may mga dreams ka, ay gusto ko after this, kailangan nasa loob na ako ng office. Ganyan. Ang tanong ko, ngayon pa lang ba, are you blooming where you are planted? Ngayon pa lang ba, kung nasan ka, ginagamit mo everything in your power na makilala nila ang Panginoong Jesus. Kung sa lugar nyo, sa school nyo, sa opisina nyo, kung saan man kayo, sa loob ng bahay nyo. At huwag nyo sabihin, housewife lang ako. Kahit na, marami po kayong neighbors. Kung dyan, kung nasan linagay kayo ni Lord, wala pa rin nakatanggap kay Jesus, ay may problema tayo. Bakit kayo dadalhin sa ibang lugar? Dito pa lang hindi kayo faithful. Paano pa kaya sa sunod? Kung ngayon, sasabihin nyo, walang-wala pa ako. Imaginein mo, ngayon na walang-wala ka, kayang-kaya mo palaguin ang salita ng Diyos. Imaginein mo pag meron ka. Diba? Kasi ang problema, kailangan may kondisyon eh. Kailangan, Lord, i-bless mo muna ako, ganyan. Sabi ni Lord, bloom where you're planted. Go back to your home. And to your family. Sa pamilya nyo, ilan pa ba hindi nakatanggap kay Lord? Nasaan yung mga asawa ninyo? Tell them what the Lord has done for you. Tell them how we had mercy on you. Ikwento nyo, bloom where you're planted. I have met so many missionaries that before they were sent in the mission field, they worked with sex trafficked children and women, and alam mo yon, they lived a very, very super hard and humbled life. But they were faithful to the call of Jesus. Sa faithfulness nila, grabe, nung pinadala na sila ni Lord abroad. Nung nag-mission field na sila abroad, 2 bahay binigay, 4 na kotse. Hindi ko to sinasabi para ang sinasabi ko, grabe si Lord mag-reward. Pag kayo ay faithful sa maliit, huwag kayong mag-alala, lalaki at lalaki yan. But you have to learn to bloom where you are planted. In your school, how many of your classmates know Jesus? Diba? Parang, dito lang tayo, dito sa Rev, tayo lang may alam. Paano yung iba? Kung makakuha tayo ng mga gangsters, kung makakuha tayo ng mga, diba, pariwala, pero na-share natin si Jesus, nakita natin nagbago yung buhay. Reward mo yan, kapatid. Add ni Lord yan. Sabi niya, itong anak ko, faithful to, tingnan mo. Dadalhin ko yan kung saan-saan. Pero ngayon pa lang, anong ginagawa natin? So go back to your home and to your family. At alam mong sinabi dito, just tell them what the Lord has done for you. Wala namang extra na kailangan gawin na sobra-sobra. Kaya sabi sa Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by water that sends out its roots by the stream. It will not fear when heat comes. Its leaves will remain green. It will not worry when it is thirsty, nor will it be distressed. Wherever God puts you, He will bless you. Blessed is the one who trusts in the Lord. Hindi ito yung gusto mo, pero dahil dinala ka dito ni Lord, you will do everything with all your heart, mind, soul, and strength to honor God, to share Jesus. Look, sabi ni Lord, you will be like a tree planted by the water. You will not fear when heat, problems, trials come. Yung leaves nyo, it will remain green. You'll be okay. And you will not worry. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo masistress. Kasi sino kasama nyo? Si Jesus. Kaya kahit anong nangyayari ngayon sa mundo, at maraming nangyayari ngayon sa mundo, lindol, hindi mo na maintindihan yung mundo ngayon. Alam mo, isa lang pinahawakan natin, si Jesus. Okay pa ba kayo? Amen. Kasi we have Jesus. Point number 4. Be faithful and fearless to share Jesus.
Tell everyone. So, ang ginawa ng dating demon-possessed man na ngayon bago ng buhay. So, the man left and went into the regions of Jordan and parts of Syria to tell everyone he met. Lahat ng nakilala niya, lahat ng na-meet niya, sabi niya, about what Jesus had done for him, and all the people marveled. We have to keep sharing our testimony. May ginawa na si Lord sa buhay niyo, hindi lang yan para sa inyo. Ikwento nyo. Ikwento nyo. Alam mo, you don't have, yung iba sa atin, hindi naman ako pastor, hindi naman ako marunong magano. Hindi naman kayo lahat bibigyan ng mic. Kailangan seatmate mo lang, kausapin mo lang, ay, marunong ka alam mo ba, nangyari sa akin dati, ito, na-accident ako, pero grabe si Lord. Ayan, pasok mo ng Panginoon, di ba? Ay, alam mo yan, dati grabe, ang dami kong utang, pero alam mo, tinuruan ako ni Lord. Grabe lahat, pwede nyo ibalik kay Lord. Faithfully and fearlessly. Hindi nyo kailangan ng maraming tao para ikwento yung buhay nyo. Isa-isa lang, one at a time. Share Jesus. True mark of a Christian yan. Kung sinasabi nyong Kristiyano kayo alam mo maraming magsasabi, pare, hindi ko alam, Kristiyano ka pala, ba't never mo ako kwentuhan? Sinumbatan ka pa. Bakit? Kasi hindi mo pala napakita, hindi mo lang nag-open yung bibig mo. At marami sa inyo, alam ko, yung Holy Spirit, kinakausap na kayo, tawagan yung taong to, kausapin nyo ng taong to. Anong problema? Ang Kristiyano daw nito, itong Kristiyano na to, nagsa-struggle pa. Tayo ang kailangan magbago. I am reminding the church, while it is still day, while there is still time, go and share to as many people about Jesus. This is not a please long, share mo naman. Hindi. This is a command. Mandate ni Lord yan. Tell everyone. Sabi ni Lord, go home to your family, tell them what the Lord has done for you. Kaya sabi nga dito sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kapatid, sharing Jesus, sharing what Jesus did, sharing the Lord to people, and getting them, maligtas sila, getting them saved. Sa lahat ng maniwala at magtiwala, dapat hindi natin kinahihiya yan. May kapangyarihan yan, kapatid. Huwag kayong mahiya magsalita sa Diyos. Sabi nga, how then will they call on Him in whom they have not believed? Next slide. Paano nila matatawag ang Diyos kung hindi sila naniniwala? Paano naman, and how are they to believe? Paano naman sila maniniwala kung hindi naman sila nakarinig, if they have never heard? And paano naman sila makarinig kung wala namang may nagsasalita? There, no? And how are they to hear without someone preaching? And paano naman ka magsasalita kung hindi ka naman pinadala? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. I declare and decree Revelation City Church will be a church, an end-time church waiting for the return of the King. It is not enough na alam nyo na parating na si Jesus. You gotta be ready. You gotta share. You gotta do your part. The Lord is saying, kailangan may resibo. Tatanungin yan. Did you love? Tatanungin yan, kapatid. What did you do with all your giftings at anong ginawa mo sa aking anak na si Jesus? Resibo. Anong resibo nyo? Nag-worship ako, nagkanta-kanta. Ano ang ginawa ko kay Jesus sa buhay ko? Resibo, please.
We keep asking our leaders, yung mga tumatakbo ngayon, magpakita kayo ng ebidensya ng ginawa ninyo para kayo ay iboto. Kayo ngayon, tatanungin ko, anong ebidensya ang ipapakita nyo kay Hesukristo na tunay kayong anak ng Diyos? Hallelujah. I pray we will not be caught off guard. Because the Lord wants us, last point, to be fruitful till the very end. Pag sinabing fruitful, namumunga, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay productive. Productive, merong na-produce, may nagawa. Ikaw po ay abundant, umaapaw. Ikaw po ay prosperous. Flourishing, bountiful, effective. Ikaw ay may impact pag sinabi nating fruitful. Generative, ito ay nagmumultiply. Lahat to kapatid, hindi magagawa kung hindi tayo nakadikit kay Jesus. Sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. The Lord is saying, how to bear much fruit is to have a relationship with Jesus. Nothing else. Ang ministry, ang coming to church, ang using ng gifts nyo, yan po ay ebidensya, only an evidence of one, your relationship. It begins with a relationship. Marami sa atin, nagja-jump tayo Uunahin muna natin ministry, ang dami natin gagawin para kay Lord. Remember, good works does not lead you to salvation. Do all of these good things, pero pag wala kayong relationship with the King of Kings, wala kayong quiet time with Him, wala kayong intimacy, binabasa yung word yung, talagang kinakausap ka ni Lord, apart from me, you can do nothing. You can be doing so many things in the name of Jesus. But if Jesus is not the lover of your soul, Jesus is not your friend, Jesus is just a name. But you don't, I don't know about your relationship with Jesus, but hindi ka mabubuhay na hindi mo siya kasama. Kailangan umabot kayo dyan. Na pagising mo sa pagmulat ng mata mo, si Jesus na agad ang niisip mo. Bago ka matulog, bumabalik ka pa rin kay Jesus at sinasabi mo, thank you Jesus sa lahat ng nangyari ngayong araw na ito. Kailangan umabot tayo doon. Ganon na intimacy, hindi lang sa umaga. Lahat, kahit kumakain, lahat ng ginagawa. Pag naisip mo, ano ba to? You have eternity in mind. Ito ba ang ginagawa ko? Meron ba tong result? Ito bang pagbili ko sa Shopee, dadalhin ba ako sa langit? Ito bang paggawa ko ng ganitong bagay, napalapit ba ako kay Lord? Have to check. Today, as we are leaving the true mark of being a Christian, you have to check. Remember what the Lord said, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Jesus chose you. Jesus has marked you and has appointed you. So go bear fruit. The fruit that will last, that fruit is
that relationship with the Lord? Sa sobrang tight ng relationship niyo ni God na araw-araw, I don't know, I talk to God a lot. And recently, lahat ng mga pag-usap namin ni Lord, lagi akong rebuke. Alam niyo yung word na rebuke? Alam niyo yung word na rebuke? Sabihin niyo pag hindi niyo alam. Kasi baka nagsasabi ako ng rebuke, hindi niyo pala alam anong ibig sabihin na rebuke. Para akong, sorry, hindi naman siyang word na sermonan, pero pinopoint ni Lord na mali ako. Lagi ko sinasabi, Lord, ganito. Nagkakwento ako sa Kanya. Yung mga hinanakit ko, yung takot ko, ganyan. Tapos, lagi akong binabalik ni Lord, ba't ka natatakot? Nandito naman ako. Bakit ka? As in, laging, feeling ko parang sinasampal ako lagi. Kasi, sumbat na sumbat ako, reklamo ko ng reklamo. Tapos, sasabihin ni Lord sa akin, ba't ka ganyan? Hindi naman kita ever napabayaan, di ba? I love that. So, in this season, ang tinuturo na sa akin ni Lord, na sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo, pero marami kang makukuha sa akin. Maraming maganda mangyayari sa buhay mo dahil sumunod ka. Fruit that will last. Para sa sobrang close nyo, kahit anong hingin mo, dahil sobrang kilala mo na siya. Alam mo kung anong gusto niya rin, bibigay niya rin sa puso mo. Anong hilingin mo sa pangalan niya, ibibigay niya sa'yo.